Guys, so nagpunta kami dito. As in, wala akong idea ano kayang magiging lasa ng pagkain dito sa Kazakhstan. Can't take 1 second far from you, baby. Hindi guys, malapit sa atin. Pero hindi kasing alat ng luto sa atin. Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here and let me welcome you to my Travel Joys in Almaty, Kazakhstan! Hey! So for this episode guys, let me take you to places best eats here in Almaty. So, ang gagawin natin the whole day ay kakain ng breakfast, lunch, and dinner and samahan niyo ako kung saan ko kayo dadalhin. So, I researched on the best restaurants that they have here. So, for our first stop, we are here at Fika Cafe. English breakfast. So this is my healthy breakfast guys. I got buckwheat and then salad with eggs and then we got their salted butter. Ito yung famous daw nila. And then I have here their basket of bread. For Jello, he got English breakfast. Ay guys, beans, eggs, mushrooms. Actually, this is my kind of breakfast pero marami tayong kakainin today. This is his cappuccino and mine is Kazakh tea. Kain tayo! Okay guys, let us eat our brunch. Sobrang excited akong i-try ito. Very healthy breakfast. Salad, buckwheat, avocado with egg, and medyo sinful lang ang ating bread kasi nga yung salted butter nila talagang sila ang may gawa. Ang sarap. Jello naman, English breakfast, ang sarap ng salt. Grabe. Asa ang mahilig sa maalat. Try muna tayo ng bread, guys. Cheers. Ang sarap nun. Tapos ilalagay mo yung beans dito. Tapos the mushroom. Perfect. Ang sarap. Hindi kasi siya kumakain ng beans. Hindi ako masyado. May mushroom pa. Sarap. Very healthy kasi ito. Buckwheat. Ang sarap guys. Try natin tong buckwheat nila guys. Ang sarap. Kung may ganito lang tayo sa atin, alternative siya sa kanin. Ang sarap.
Guys, ganito yung na-enjoy ko na breakfast. Sobrang yum. Tapos, alam mo yung mga gulay, sobrang fresh. Hindi yung mga gulay na puro lettuce, may arugula. Yung iba hindi ko kakilala, pero para sa atin to. Ang sarap. Oh, okay na ko. Wala kang meat. Wala kang ganito. Sobrang bait naman itong asawa ko. Binibigay sa akin yung pagkain niya. Guys, yung bread nila, actually, sabi ko, shocks basket of bread siya. Baka sobrang dami. Guys, marami talaga siya. Good for sharing ito. Tikman natin itong color brown. Shocks, parang ang sarap. Wow. Parang siyang raisin bread. Very dense. You know how much I love my bread? Perfect. Raisin bread nga siya. So, lagyan natin ng beans. Yun lang. Guys, tingnan nyo yung bread. Sobrang soft. Yum. Kain tayo. Guys, tingnan nyo yung kamatis. Sobrang pula at ang tamis. Sarap. Baka Try- apple yan. Try mo. Thank you. They are known for their apples as well. So excited akong pumunta ng kanilang local market, guys. We'll be doing that on another episode. Pero guys, mabubuhay ka ng healthy dito sa Kazakhstan. Ang fresh ng air, ang fresh ng mga pagkain, sobrang bait ng mga tao. I love it. I love it. Review tayo paglabas natin, guys. Okay guys, let's do a review of our brunch. So we ate at Fika Cafe here in Almaty, Kazakhstan. And guys, for our review, food-wise muna tayo sa lahat ng mga kinain today. Me, I got their healthy option ng breakfast. Buckwheat, salad, avocado ang meron doon. And then I also ordered their Kazakh tea. Nagkikrave ako ng hot tea today. So yung pinaka-breakfast ko talaga guys, very healthy meal, masarap siya. Yun yung panlasa ko, salad, craving ko, avocado. Tapos guys, I paired it with bread. Yung bread nila guys, masarap pero marami. So yung price ng bread parang nasa 300 to 400 pesos na, no? Parang ganun yung price na maybe because homemade yung kanilang butter and yung salt nila. Masarap din. Malambot yung bread, yung white na bread na nakita nyo. Tapos yung raisin bread din nila, ang sarap. Tinake out namin yung natira. For my tea naman, Kazakh tea, it's around 130 pesos per glass. Good na yon. Or 160. Good na siya. Kulang lang sa tea. Mas mati na tea kasi ako. Pero kung natikman nyo na yung tea ng Hong Kong, kung mas mati yun, mga 8 out of 10 dito. So, for Jella naman, he got English Sa akin, breakfast. Yes, yung English breakfast, guys. So, kung first meal nyo for the day, sulit siya kasi complete na siya. Meron siyang sausage, meron siyang parang tawag doon, beans, tapos meron siyang, basta complete na siya. Mabigat siya, guys. Eggs, dalawa na yung sunny side up egg mo, tapos meron ka pang hash brown sa ilalim. So, super mabigat na siya for starter nyo. And then, nag-order din ako ng cappuccino, 2,000 tenge, which is around 260? Yeah. Hindi. 160, ano ba? 160 pesos. 300. Ayan. 300 pesos. So, yung cappuccino nila medyo mapait. Which is ganoon naman talaga. Kung gusto niyo yung parang coffee na magpapagising sila sa inyo, that's a good pick. Pero kung gusto niyo naman yung medyo matamis, baka hindi yung cappuccino yung para sa inyo. So, for me, ang rating ko sa kanya mga 8.5 out of 10. Kasi English breakfast is English breakfast naman, tapos yung cappuccino is cappuccino. Pero at the end of the day, yung ambience sa loob, medyo chill, relax, walang nagmamadali. So, ang sarap lang mag-chill lang, pati sa labas. If Very you want fancy. alfresco. Yeah, you want alfresco. Yes. Ayan, tinan mo sila. Experience-wise,
Nadaanan siya. na natin ito nung first day natin actually. Kaya nung nakita ko rin, oy, parang ito yung magandang place to get brunch. So, ito na. Ang rating ko naman, it's 9 out of 10 para sa akin. Kasi ito talaga yung kind of breakfast. I don't eat breakfast, guys. Pero when I do, I want yung English breakfast style. So, ito siya. Sabi nila, Swedish daw na restaurant to. Pero not so much. More on the modern American. Parang ganyan ang atake niya. When it comes to, parang fusion siya. And then, when it comes to cost, ito na. Ang ating total Yes. bill was 17,000 tenge. Almost 18,000. Yeah, 17,900 tenge. So, in peso, guys, it's 2,200 pesos. Yan, pricey siya for a brunch. Hindi pa tayo masyadong kumain ng nasa murang side. Pero guys, there are a lot of restaurants na mas mura. Pero if you wanna go chillin talaga for the vibe, for the Slow days. yeah, deserve dahil kahapon ay tayo ay medyo talagang on the go. Yesterday, we wanted something relaxed for this morning. We went here sa Fika. A must try when you're here in Almaty. Okay guys, habang tayo ay nagpapababa ng kinain, maglalakad-lakad muna kami kasi sobrang ganda ng parks dito. Guys, may Hermes dito sa may tapat nung kinainan namin Fika restaurant. Sabi ko sa kanya, guys, ano? sukat ka, yung, di ba yung mahilig siya doon sa sandals? May titignan sana ako. Ayan, ibang kulay, try Hindi, mo. saka pagtanggal ko ng ano ko pala, kulay ube nga pala yung ano ko, yung paa ko. Guys, sabi ko, pilay siya. may pilay kasi ako guys. Kung di nyo pa nakita yung pilay ko, ito yung picture. Halukay ube, halukay mo ng todo. Baka magsusukat pa lang sabi, ay ma'am, wala po stock. Pero, Sukat lang eh. grabe guys, hindi ko alam kung paano ako nakakapaglakad. God's grace na lang talaga ito. Sobra. Yung mga tao nga kung pina-follow nyo ako sa Instagram, sabi nila, hala Joyce, grabe pala yung nangyari sa paa mo. Grabe talaga. Pero, thank you Lord. Ano naman, naiikot ko naman siya, tumaba lang talaga yung paa ko. Tapos kulay ube talaga siya. Tapos isa pa sa problema ko, sabi ko, di ba papasok ako sa Hermes, guys. Alala ko yung socks na suot ko ngayon kasi ang dinala ko mga running socks tsaka thermal socks. And kapag ka may pilay ka pala, good na yung parang compression sana. Ang nearest na pwede kong gamitin is yung pang running. Wow, biglang umupo si sir. Ganito kasi yung lifestyle. Ganito lifestyle, guys. Naalala ko, butas nga pala yung sa, di ba? Ganun tayo ka-close. Yung socks ko, guys, yung sa hinlalaki, butas siya, kinagat pala ni Aki. Pero laban na ito, so hindi tayo para mag-inarte sa Hermes ngayon at hindi nakakaganda. So ganito ang atake natin. Guys, di ba? Bigla ka na lang makakarating sa park. Tapos, saan kami kumain? Dito. Yan, ayan yung building. Tapos ito yung Hermes. Ayan guys. Tapos ito si Jello. Bigla lang siyang umupo. Sobrang ganda guys. Kapag bigla, parang pag na-burnout ka, pag napagod ka, before ka umuwi galing trabaho. Kasi guys, mostly people dito, Nag-breakdown dito. parang feeling ko hindi naman sila mapa-break it down dito. Guys, sabi ko 'di ba fresh air, pero there are places na medyo maalikabok. Pero yung ganito, ang dami nilang puno. Tingnan nyo siya. Tapos it's summertime, hindi pala, springtime, pero kita nyo naman, walang sleeves ito. Others, may dala silang coat. Ang ganda rin ng pormahan ng mga tao dito. Maganda nang maglakad kapag springtime. Hey guys, so for today, para ituloy ang ating day, let's try the metro here in Almaty, Kazakhstan. Tara! Did you know Kazakhstan only has one metro system? It is the only operational metro in the entire country. No other city has one yet. Construction started in the late 1980s during the Soviet era but was delayed after the USSR collapsed. It finally opened in 2011 after more than 23 years. The metro is famous for its marble interiors, chandeliers, and artistic designs, very similar to other ex-Soviet metros. It only has one line and around 11 stations, making it one of the smallest metro systems in the world. Another trivia regarding their metro is that Almaty is in a seismic zone, so the metro tunnels were built to withstand strong earthquakes up to 9 to 10 magnitude scale. While Almaty can get hot, the metro stays below 20 degrees Celsius, making it a refreshing break from the heat. And the best part, it is super budget friendly for travelers. A ride only cost 100 tenge.
Guys, 120 tenge pala ang kanilang ticket. Tapos bibigyan ka nito. Kung wala kang card, itatap mo ito doon sa kanilang pinaka-gate. Tapos mag-o-open siya at ito ang itsura ng kanilang metro. Medyo malalim siya guys ha. Ayan o, from here si Jella. And guys, feels wise, malamig nga talaga dito sa loob ha. Hindi ko alam kung may aircon ba, but ito, ipakita ko naman sa inyo ang kanilang metro line. Okay. Saan tayo? Saan tayo nakatira? Dito tayo nakatira, guys. Guys, kahit luma na yung chain nila, malalaman mo kung kailan yung next ride kasi ito, may pa-countdown. Ayan. 3 minutes na lang daw before the next ride. Kasi napupulungan. Guys, di ko kayo masyadong maisama kasi nakakahiya. Parang very private yung mga tao dito. Hindi sila sanay sa may nagka-camera. Kaya ano na lang natin yun, leave na lang natin yun sa kanila. So, labas na tayo sa next station. So, ang interval guys ng tren dito is around 12 to 15 minutes. Yan guys, nakababa na tayo. Hindi siksikan ng tren nila. Ayan na. Yung itsura ng train nila, similar to New York subway. Parang sa atin din naman LRT natin. Yung amoy medyo luma. May amoy luma siya pero sobrang linis. Mabilis din. Malamig dito sa baba, guys. Lalo na kapag dumadating yung tren, mas malamig. What more kapag winter dito. So, it is a nice try talaga. A must. Kasi kung gusto mong makatipid ka, like for example, na konti na lang yung lakad namin going to Green Bazaar. So, kung mura na ang kanilang Yandex dito, around 120 pesos, 12 pesos lang, guys, ang tren dito. 'Di ba? Sobrang mura nun. So, yan yung mga bagay na itry nyo kapag nandito kayo sa Kazakhstan. Safe din ang feeling dito. May police na nagbabantay. Maya't maya may mga bumababa din na soldiers. So, until the next one, saan na tayo pupunta? Abangan! Ito guys. Tatap lang natin to. Oo. Malinis dito guys, yung exit at entrance magkakahiwalay, walang gulo-gulo. So, paano tayo lalabas? Paano ba to? Ganun lang pala guys, dadaan ka lang, bubukas na. Oh, hindi mo na itatap. Amazing! 4-hour lunch, guys. Hindi tayo nandito para mamalengke, pero nandito tayo, syempre, para malaman ang mga local eats nila. Nandito tayo sa pamilihang bayan ng Almaty. This is the Green Bazaar. Tara, kain tayo! Wow! Guys, first look of their Green Bazaar. So, ito yung mga usual natin nakikita online ng kanilang mga dried fruits. Pero guys, hindi muna tayo dito. May isang episode tayo looking sa buong market. Pero ngayon, nakikita niyo yung mga second floor. Diyan tayo pupunta para kumain ng ating lunch. Tara, sama kayo! Guys, akyat tayo. It's time to eat. Let's go. So, sa mga second floor nila guys, nandito ang kanilang mga food court. So, check tayo kasi medyo dito nakitang mas maraming tao than the others.
Tara, let's. Okay guys, we are now settled to our table. We are eating here sa second floor ng Green Bazaar. So ito, tayo para makita ninyo. Ayan ang ating background for our lunch. Alam mo kung ano yung feels niya? Para siyang kung sa amin sa Marikina, para siyang gotohan ni Aling Estelas Goto. Parang ganon. Yung table namin, nasa corner kami, and then what you'll see sa kanilang table, ang kanilang utensils, may suka yata, may condiments, pepper. Yan, sa background natin ay palengke. So, let's see kung magkano nag-splurge tayo for breakfast. Siyempre, sabi ko naman sa inyo, every time we travel, let's mix expensive things with affordable ones. So, now we are eating sa palengke. Amoy-wise, okay lang, carry lang. Halo-halo, pero malinis naman ang paligid. So, let's try the food. This is the restaurant na maraming tao. Ito yung mga katapatan namin. Yan, dito parang wala. Dito medyo konti. Pero dito sa amin, ayan, medyo marami. Paikot kasi yan guys, parang square siya dito sa second floor. So si Jello ay happy naman kasi para siyang matanglawin dito sa Kuha ko na lahat. sa taas. Nasa baba kasi nakakahiya eh. Oo, sa baba kasi parang private talaga ang mga tao dito. So dito tayo sa taas, makapag-picture siya while ako naman ay makakapag tikim ng mga pagkain dito. So try nating try ng mga pagkain na hindi pa natin nasubukan ng mga nakaraang araw. Tinitingnan ko yung mga nasa lamesa ng ating mga katabi, no? May mga nakita ako kumakain ng lamb tsaka potatoes na kinain natin kahapon. So, iba naman ang orderin natin. Okay? Here's their menu, guys. So, siguro yung mga nasa picture, yun ang kanilang mga sikat. Parang ako ito gusto kong matikman. Ikaw, honey. Pero ang presyo-wise, mura lang. So, make sure meron kayong parang Google Translate kasi hindi yung maiintindihan. Ano to? Ako ito na lang. Yung kahapon yan, yung lamb. Marami siya. Guys, order na kami. Turo-turo system. 1. Okay. Same one. This one? Yes. Okay. We're here. 4. Four. And then this is where? This one. Okay. Okay. Is there manti? No one. No manti. Okay. And then, 1 liter na lang, RC Cola. RC Cola 1 liter. Okay. Okay, that's it. Thank you. Guys, nag-i-English naman yung nag-serve sa amin. Sinabi ko In fairness. guys, tinuro ko yung nasa kabilang table. 1. Kasi may 2 na sila dun. Sabi ko 1 lang. Tama, kasi hindi natin kahapon na pakita sa kanila thoroughly yung lamb with potatoes. Kasi may kakwentuhan kami guys. Pero ito siya. Ayan. Turo mo. Yung sa'yo daw. Ito siya. Sa akin daw, number 3. 3. Number 3. Yung number 3 is tutu. Tutu lang, ang mura. Sa akin, mura ng lamb ko. Oo, tutu. Tutu is 257 pesos. Ikaw naman, 2 din. Number 4. pareho kami. I love it. Diba? Makakain tayo 500 pesos. Yung lamb yesterday nasa 6,000 plus eh. 6,500. Oo. 6. Kasi nasa times 3 ang presyo ng pagkain nila kasi nandun tayo sa touristy area. So ngayon nandito tayo sa pamilihang bayan ng Almaty. Ang sarap pakinggan, no? Yun ata yung sinasabi nilang yung lamb na yon ni-raise sa stress-free environment. Yes. Yung lamb dito, medyo stress lang. Kaya mas mura ng konti. Medyo na-stress guys. Oo. Pero yun pala guys, kung kakain ka talaga ng local eats nila dito, nasa ganun lang ang presyo. 250 pesos. Ay, nag-uubo naman yun. Mura nun sa lamb ba? Oo, salam. Tapos potato. Pakita namin sa inyo kung gaano kalaki. So, eto tayo ngayon mga kapuso. Papakita ko sa inyo kung anong lagay natin sa Green Bazaar. So guys, nasa kaliwa natin ang mga dairy nila. Makikita ninyo. Nandito naman ang mga gulay. Andito naman ang mga prutas sa kanan. Tapos ang mga meat naman natin, meron din silang mga seafood. Nandoon naman sa corner na sa right side. So kung kakain naman kayo, may mga coffee shops din dito. May mga food court din kayo. For our first na pagkain guys, sa akin ito, hindi ko sure kung ano bang laman yan, pero noodles ang ilalim. I think ito ang tinatawag nila na Logan. Next naman guys, pagkain ni Jello is potato with lamb.
Yum! Ano? Guys, for 2,200 tenge, sarap yung potato nila in fairness. Sikman ko yung lamb. Kasi hinalo na yung lamb sa potato. Yan o. Medyo oily siya. Pero surprisingly, masarap. Nagulat ako. Kasi lumalasa na yung lamb dito sa potato dahil nga magkakahalo na siya. Tapos yung lamb sobra siyang malasa. Alam niyo may aftertaste. Medyo oily pero not that much. So para lang, for me ano siya, sakto siya. Yun talaga siya eh. So kung i-rate ko to ngayon, mag-rate na ba ako? Pwede. Pwede na siya. 9 out of 10. Really? Knowing yung cost niya. Cost-wise. Kasi hindi yung premium eh. Yes. Pero sa cost niya, 9 out of 10 siya. So, Kung worth to try. lasa sa atin, anong malapit Paanong lasa sa atin? na pagkain sa atin? Ay, hindi Wala ko siyang alam na kalasa? meat eh. Pero, hindi eh. Hindi eh. Hindi, ako, Hindi niya maisip. hindi ko magets eh. Hindi niya Pero magets. masarap na meat siya. Okay, yung sa akin naman, medyo exciting. Ano kayang lasa nito? Hintayin ko lang muna. Iinom lang ako saglit. Nauuhaw na ako. And then, titikman na natin ito. This is our time to shine, guys. Wow. Time to shine. Time to Wala pa yung drink, pero go. Laban na to. Si Jello na ano ko nagulat ako na Nagulat din ako. Masarap siya. sa panlasa niya. Sulit. So ngayon, kakainin na natin itong Logan yata ang tawag nito or ayusin ko na lang dyan sa screen ko ano talagang lasa. Unahin natin, noodles nila. Pero sa unang tingin, itsura niya ay parang kaldereta. Smell-wise, parang kaldereta ba yun? Oo, parang ganun. Parang kaldereta. May nakikita akong mga bell pepper. Merong parsley sa ibabaw. Tikman natin. Parang feeling ko wala siyang masyadong lasa pero Yung kanyang noodles, very bouncy. Hand-pulled noodles siya, similar to Chinese noodles. Masarap. As a noodles lover, pasok sa panlasa. Yung meat naman sunod natin, hindi ko pero alam. yung noodles itself, anong lasa niya? Matamis, ano ba? Oily or Hindi naman oily. Or hindi ko pa nahalo. Ibabaw lang yung kinain natin. Ano siya? Chewy. Chewy ang noodles, bouncy ang noodles. Sapa. Masarap. Tikman natin. Alam mo yung kapag maghahandaan kayo sa bahay, alam mo yung kaldereta, afritada, nasa ganong pamilya ang lasa. Pamilya yan. Ganon ang lasa. Tikman natin. Meat. Masarap. In fairness, ang lasa niya malapit sa Pilipinong panlasa. Sa akin, ha? sabi kasi nung isa dun sa pagpasok namin, Pilipino. Paano nalaman? So, Pagtingin pa lang, alam na eh. kailangan nating maaral kung anong reason behind bakit parang Asian lasa naman siya. Masarap. Masarap, ha? Fairness. Ako thankful ako guys kasi nakita ko yung order nung kabilang table. Hindi ko kasi maintindihan so tinuro ko yun. Hindi naman ako nagsisi. Solid. Solid sulit. Tikman ko nga yung... Ay, Sige. yun pa naman yung tinidering ko. Oo. Masarap. Masarap yung pagkaprito ng patatas. Sarap diba? Para siyang Sarap. tikkat na ano. Yeah, masarap, masarap. Kain tayo. Yung meat ko, tikman mo. Hindi, okay na ako dito. Okay ka na. Baka maiba pa. Huh. Okay, enjoy muna natin. Okay guys, it's time to rate our food. So nakita nyo na yung mga kinain namin, magbabayad na kami. Ang total namin is around 5,000 tenge or magkano yun? 5,000 tenge ba? Mga 500 something pesos. So ito na, 3, 6, 9, 15. And then mga 650 pesos. Ganun siya guys. So kung mapapansin nyo pala, may bread din dyan, may tinapay, na Tupperware sa inyong table, it's because pwede mo siyang parang ipang side dish yung mga pagkain ninyo. Yun yung pinaka-carbs ninyo. Reason why I think kaya may tinapay dyan, kasi medyo on the oily side ang pagkain nila. Katulad nito, tingnan mo yung kay Jello.
Yan guys, oh. Parang may oil dyan kasi nga salam. So, yun ang generally, that's my take. Even yung mga nakausap namin na foreigner din kahapon, they find the food here on the bit ng oily side. Kaya ako hindi ko masyadong inubos yung meat ko, pero yung noodles, ubos yan. So, yun, for our lunch, I'll rate my lunch around 8 out of 10. 8 siya, nagpataas lalo na is the cost. Lasa-wise, okay siya sa akin kasi lasang Pinoy. So yun, kung magtatanong kayo, Joyce, kasi guys, so nagpunta kami dito, as in wala akong idea ano kayang magiging lasa ng pagkain dito sa Kazakhstan. Maalat ba? Tamis ba? Maanghang ba? Hindi guys, malapit sa atin. Pero hindi kasing alat ng luto sa atin. Nagigets nyo ba? Kunyari yung sarsa nila, malapit sa, ito, pirito lang naman to, no? Piniritong lamb with potato, parang ganun lang siya. Tapos, nilalagyan din nila ng parsley sa ibabaw. Ang panggisa nila ay sibuyas din. Dito sa atin, yung kinain ko, parang kaldereta. So, kung kakain kayo dito, ano naman, familiar naman ang taste natin. Siguro yung iba, magugulat lang na kumakain ng kabayo dito dahil nga normal yon. Baka yun lang. So guys, if you wanna know more ang ating food trip, mga pagkain na mabibili dito sa Green Bazaar, check out my next episode, Green Bazaar episode naman. Okay? So on to the next one. Maglakad-lakad muna tayo and we'll get dinner. Kita-kits! Baba na tayo! For our merienda, guys, kami ay ilang araw nang nagtataka-taka. Ang daming branches ng We Drink dito at maraming tao palagi. So, tingnan natin ano ang hype dito. Worth it ba siyang itry? Nakikita ko sa menu, ice cream and milk tea siya. Here is our menu, guys. Meron silang soft serve ice cream. Meron din silang mga milk tea. So, I'll get their ice cream. Milk tea naman si Jen. Guys, nakita namin yung order ng kanina. Ang sarap nun. Alam mo yung egg waffle ng Hong Kong, tapos may sundae ice cream. Yun ang order na. Say hello! Hello! We drink. We drink. Go here. Gusto daw nilang sumama sa video. Yes. Dito yung branch, guys, ha. Tapat ng Green Bazaar Market. Ang sarap tingnan, guys. Ang order natin, ice cream with egg waffle sa init. 130 pesos. Di ba worth it? Try nyo rin. We drink. Dito sa my Green Bazaar Almaty. For our merienda, guys, nandito tayo sa We Drink. Maraming branches ito around Almaty and ilang araw na kaming naiintriga kasi laging mahaba ang pila. So, ang kanilang best seller daw are the boba drinks. Pero kami, tapioca drinks. Pero guys, dahil nakita namin to sa order kanina, naengganyo kaming ito rin ang orderin kasi may waffle na, may ice cream pa. At alam mo ba kung magkano ito? This is only 130 pesos. So, dalawa na kami ni Jello mga kamerienda sa 130 pesos. Ang mura, di ba? So, yan guys, kain tayo ng kanilang ice cream. Yung normal nila na Yung normal, oo. ganyan. Pero yung dairy nila, masarap guys. Diba, na-try natin ng isang araw yung Mishu. I think ito, silang dalawa yung magkalaban. Ito yung version nila dito sa Almaty. Masarap yung kanilang ice cream. Kuha naman tayo ng kanilang egg waffle. Ang masarap gawin dyan guys, yan. Isasawsaw nyo, tapos kakainin na. Ang sarap, I love it. Hindi ko na napicturean, pero masarap. Nag-taste test muna tayo. So, kainin na namin ni Jello. Later, tayo naman ay magdi-dinner. So, alam mo na, pag nandito ka, try mo. We drink. Sarap. Guys, naglalakad-lakad kami pababa ng Kinain at nadaanan namin ang Navat. Andito rin ang Novotel at Ibis Hotel. Ito yung mga hotel na tinitingnan ko guys, pero on the pricier side sila. Meron din dito guys na hostel naman. Actually, tiningnan ko siya pero sold out na sila. Ang pangalan naman is AQ Suites. So, ang binuko na hotel is around mga 1 kilometer away sa amin. So, ayan, kung naghahanap kayo ng magandang area,
where to stay, at ang budget ay pasok. Nandito ang Novotel at Ibis Hotel. Tapos kapag nilakad nyo yan, dyan, nandito yung walking street kung saan ako nadapa. Guys, ilapit ko kayo. Isa sa mga restaurants pala dito, yung Tari. Nandyan siya sa may Ibis Hotel. Isa rin yan sa highly recommended restaurants na kainan dito sa Almaty. Ayan. Kami naman guys, naglalakad. Last 1 kilometer kami para maka 10 kilometer tayo ngayon. Nalakad. Ba't may humihiyaw naman? Mga nag-scooter. Yung mga scooter kasi guys, uso yung scooter dito. Pag gumagaling-galing na ang paa natin, gagawin natin yan. So next stop natin, makakadaan tayo sa Mega na mall nila dito. Mega Donkey? Mega Mall. Ortigas Mega lang yan. So, ayan, pasyal ko kayo ng very fast lang kasi baka sobra na sa haba tong episode natin na ito. So, kita-kits, lakad muna kami. Guys, pakita ko lang sa inyo, no, ang babaw ko pero yung kanal nila ha, ang linis at kita mo na may kanal. Tapos tignan mo tong sahig nila, super linis. Lagi kasi namin sinecheck ni Jello eh. Ang ganda ng paligid. Para kung may improve sa atin, pag ako nanalo, saan? Saan? Hindi Kasi mo ako tumatakbo. Pag ako Huwag ka- nanalo sa takbuhan, marathon. papa-implement ko sana guys eh. Ganda. Tignan nyo guys, oh. Ano na? 6:11. Ayan, Pero, kunyari itong park na to. oh, tingnan nyo Ayan, to. park yan. To. Guys, parang bawat Pumunta block ka lang dito, may ganito silang park. Papasok ka lang doon sa dulo, dadali mo dyan yung bata. Lalaro na kayo. Diba? Ang ganda. Tapos, bus stop nila, okay din. Trash nila. Bawat kanto may trash can din. Saka walang kalat sa paligid. Kaya yung mga Wala. ganyan, Ayan, usually di ba sa ano, atin may kalat-kalat dyan? Sila wala, oh. Di ba? Speaking of kalat, guys, yun nga, nakita namin talaga ang mga tao dito, sabay-sabay kami nagtatapon sa basurahan. Ganon ang peg dito, maganda. Uy guys, oh, springtime na dito. White na dadaanan natin. White na puno. Guys, may napansin lang ako dito. Habang naglalakad-lakad kasi kami, parang itong image na to mali. Kasi ito mali. Ito yung babae, yung lalaki, dalawa mali, tsaka yung nandun. Kasi Yung sa kalahating tama. ito tama, ito tama. Yung nasa dulo kalahating tama. Oo, yung nasa dulo kalahating tama. Kasi nakita nyo may bus eh, di ba? May school bus. Tapos naglalakad sila, nakapikit. Dapat hindi ka pumipikit pag naglalakad. Pwede ka matisod, pwede ka mabangga. So mali yun. Ito pinakamali. Okay, bakit? Lahat yan school, di ba? Papasok. Ito magkakating o pag ganun. Lagot yan sa nanay niya. Ito. Yan. Kaya nakabukas yung mata. Yan, mali yan ha. Yung mga bata dyan, guys, huwag kayong magkakating. Mali, okay? Mali. Pagpapasok, pasok lang. Focus lang. Guys, kung naririnig nyo lang kami habang naglalakad-lakad kung ano-anong nakikita. Sabi ko, teka guys, may entry ako. Parang may mali dito eh. Mali. Sabi ni Joyce, anong mali? Spot na nat. Oh, sinong ka-humor, sinong natawa, comment mo na yan. Yung mga kabatch ko dyan, pag natawa kayo, alam mo na. Patito na kayo. Ngayon naman guys, naglalakad tayo. More on cafes naman ang meron dito. Mahilig din sila sa alfresco. Tapos chika-chika, kape-kape, cake, yan, mahilig din sila. Maganda tong sa area na to. At dito na tayo guys nakatira. Pag nakita nyo yan, tong mega na mall, ito, yung building sa likod, dyan tayo nag-Airbnb. Guys, may napansin na naman ako dito. Parang may mali na naman eh. Kasi yung pababa ng parking, di ba dapat pag bababa ka hagdan, diretso lang, ganyan. Yung kanila hindi. Parang mali. Mas lalo ka malalaglag pag ganun yung ginawa mo. So, minsan wag natin ipa-follow. Safety first, guys. Pag bababa, ganyan lang. Okay, straight. Engage your core. Hindi yung... So, napansin nyo, no? Ang daming filler ng episode na to kasi pilitin man namin kumain ng dinner. Busog na busog kami. We started our brunch na talaga namang heavy. Naggulay-gulay nga lang din ako pero heavy pa rin. Kumain tayo ng lunch sa Green Bazaar. Masarap siya ito kasi nag-potato tapos nag-merienda tayo, guys. Realistic lang tayo, Guys, no? Alam nyong mahal na mahal namin kayo yung mga sumusuport sa amin. Pero kung empacho na yung
mararanasan namin. Medyo syempre, safety Oo, first din. safety Kagaya ng sinabi ko sa Correct. party. Oo, Yan. guys. Gusto mo nating tapusin ang breakfast, lunch, dinner natin, guys. Cannot be na. Ano na tayo? 30 na tayo. So, i-end na natin ang vlog na ito. Kung kakain pa naman kami sa mga mas magaganda ring restaurants. Highly recommended here sa Almaty. Kung hindi ko idudugtong dito, panoorin nyo yung dinner part naman sa next Yes. vlog. Okay? So, maraming salamat for watching our vlog for today. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts. At yan mo, Joyce on Instagram and JY on TikTok. Maraming salamat. More Kazakhstan vlogs sa darating na araw. See you on the next one. Paggabi pala guys, malamig na. Kaya uwi na kami. 6 p.m. na. Pahinga tayo maaga kasi bukas pupunta tayo sa ski resort. See you on the next one. Bye!